Alright mga kaibigan, morning goods. So ito yung kauna-unahang video upload natin sa ating YouTube, no? For this year, 2025. So mga kaibigan, kaya natin to ginawa, kaya tayo nag-live sa TikTok at nagre-record tayo ngayon sa YouTube para pag-usapan yung laging tinatanong sa atin ng mga taga-subaybay natin tungkol sa uri ng mga fishing rods, no? So kung papansin nyo, andito yung usual nating ginagamit sa gilid, andito sa gilid sa cellphone di makita, pero may papakita ko na lang. Ayun, dumadami na yung mga nanonood sa atin sa TikTok. Hoy, salamat, Yoms. So dyan pre, ha. Siyempre, habang naghihintay, tayo ay magkakape. So yun na nga, mga kaibigan. Pag-uusapan natin yung iba't ibang uri ng rod na ginagamit natin sa ating mga fishing. Oy, hi-fi! Miss you! Si Yoms ay ating kasama sa trabaho dati. Isang malupit na videographer, photographer. Siya ang nagturo sa akin humawak ng camera. Ayan, shout out Albert John Billy. Oy, si Albert pala to eh! Musta pre? Yan si Albert, kasamahan natin sa Photo Gold Creation. Yung mga original na ano yan. Yung photographer ni Photo Gold. So yun na nga, balik tayo, no? Yung pinag-uusapan natin. Ano yun? Yung send TikTok. Ano? Times 1. Uy, may ice cream. Ice cream yummy ka, Bert, ha? Salamat naman. Ice cream cone. Ano ba pag ganyan-ganyan pala? Anong mangyayari pag meron ganun? Anyway, hindi ko naiintindihan kung ano yung mga yan. May orange juice pa, oh. Ayos, ah. Kakape na ako eh, pero salamat. Hindi ko naiintindihan ano yung mga sinisend ninyo na yan sa TikTok, pero... pera yan? Totoo ba? Ayos, ah. Paano yun? Paano i-claim? Ito. Invite Monique Solis to join us. Diba? Pwede rin pala yun. Pina-explore pa natin yung TikTok live. Naipon lang dito. Okay. Ganun pala yun. Balik tayo sa fishing rod, no? Sige. Explain na nga natin. Okay. So, yun na nga. First video natin para sa ating YouTube channel. Pag-usapan natin yung ba't ibang uri ng rods na ginagamit natin. So, simulan natin sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ito mga kaibigan. Ito yung pinakamagaan natin. Ito ay night light spinning rod. Well, technically, nung tinignan natin yung specs ng rod na to, hindi pala siya light. Siya ay ultra light. Pangalan niya lang ay night light spinning rod. Ayan. By the way, sa TikTok, sa Yellow Basket dito sa ating videos, may mga items diyan pero wala itong mga to kasi itong mga to mabibili niyo lang sa Fishing Villa. But anyway, ito ay isang ultralight casting rod, no? So ginagamit natin to kapag gusto natin manghuli ng maliliit. Pinaparisan natin to ng reel na maliit din, yung Shimano FX 1000 series na merong 6 pounds braid. Sorry. Medyo inuubo pa ako. But anyway, so ito ay available sa Fishing Villa. Ang kanyang, ilalatag ko to, don't worry, papakita ko. Saan ba yung specs? Ito ay 2.08 meters, sabihin 6 feet. So ideal for casting. So ayoko nang masyadong mahaba sa casting kasi nga unang-una yung pagta-travel, mahirap isakay sa motor, nakamotor lang ako madalas eh. So ito yung pinakamagaan natin, ultralight na rod. Ito yung ginagamit natin sa mga minnows, micro jigs. Tapos yung mga saktuhang ganyan lang kalalaki na isda, yung ito kalalaki. Ito yung ginagamit natin pang cast. Next natin mga kaibigan, from ultralight, lipat tayo sa light naman. So ito yung ating light jigging rod. Ito ay Bulls and Batman light jigging rod series. Isa to sa mga unang light jigging setup ko, no? Hindi pa ako pro staff ng Fishing Villa. Nabili ko na to sa Bulls and. So ito yung kanilang Dark Knight series ata. Basta ang makasabay dito Batman, Joker, ano pa ba?
Basta yun yung sa pelikula na yun. Yun yung mga nandoon. Kumbaga doon nila pinangalan yung mga rad nila. Ito marami na rin itong nahuhuling malalaking isda. Heaviest ko ata dito is 6.6 na GT. So ito yung mga ginagamit ko sa sabang, sa mga mabababaw between 30 meters to 60-70 meters. So pag ganun ang lalim natin, ito yung ginagamit ko dati na fishing rod. Ngayon kasi hindi ko na ito masyadong ginagamit kasi karamihan ang ginagamit ko ngayon sa mga fishing trips natin exclusive sa fishing villa. Yan. Pero dala ko lang to lagi. Kaya pag nag-expedition kami, dala ko lang siya lagi. If in case masiraan ako ng rod, at least meron akong reserva. So more on backup ko na lang talaga itong light jigging rod na to. Yan. Ayun. So from light jigging rod na spinning. Oh, by the way, this is a spinning rod Mamaya bubuksan natin. Lipat tayo sa ating light jigging rod na overhead naman. So eto mga kaibigan. Yan. Feed Slow Works 62XX. Ayan. So itong jigging rod na to mga kaibigan, overhead ito. Ibig sabihin, ito yung meron kasi dalawang klase ng reel. Merong spinning, merong overhead. Yung spinning yan yung usual na may bail arm, yung binubuksan, binabalik, tapos i-reel mo na. Itong overhead, wala siyang bail arm. Diretso lang siya na kapag in-engage mo yung free fall, babagsak lang siya, gagana lang, babagsak lang yung line kasama ng jig. Tapos pagka engage mo yung strike mode, pag crank mo ng lever or ng knob, automatic mag-engage siya as fighting mode. So itong Feed Slow Works na ito mga kaibigan, actually ito yung pinili ko kasi ito yung isa sa pinakamagaan na kaya ang rod ayun, kaya yung jig na 595 max. Dito sa Palawan, hindi naman kami umaabot ng 600 grams ng jig. Max ko ata is 350. So, pasok pa siya doon sa ideal na weight ng jig na gusto ko. Kaya ito yung pinili ko. Ngayon, sa tagal ko nang ginagamit to, na-discover ko na ito pala ay purely for slow jigging action. So, meaning, the best way to use this rod ay kapag nag-i-slow jig ka. Ngayon, meron namang jigs ang feed na dual purpose. Sa spinning side yun, yung SS naman, S-series. Siya ay pwedeng fast and slow. Ang gumagamit niyan si Mike Bello, ang tropa natin sa Amanpulo. Ngayon naman, meron din itong fast action na jigging rod, yung Z-series naman. Actually, gusto ko rin magkaroon nun, yung Z-series na yun, kasi pwede mo siyang gamitin as fast jigging rod, at the same time, pwede ka rin mag-slow and high pitch. So, ito yun. Feed. Mamaya bubuksan natin So, from ultralight, light, and another light, punta tayo sa mas mabigat. Ito na. From feed pa din. Feed. Yan. Ito naman yung madalas nyo nakikita ang gamit ko pa nagpa-popping or nag-offshore casting. Ito ay medium heavy. So from the name itself, alam natin na mas mabigat talaga siya doon sa mga una natin pinakita. Ngayon, bakit ito yung ginagamit natin sa popping? Technically, hindi talaga siya yung proper na popping rod ng feed. Meron talaga siyang proper na popping rod talaga. Pero hindi kasi siya akma sa... Well, hindi naman ako nagpa-popping purely. Hindi yun siya 100% na pag lumalabas ako, nagpa-popping lang talaga ako. Binabalahan ko rin ng ibang klase ng mga lures and minnows. Okay. Ang haba nito ay 7 foot 3 inches. So, imagine yung haba niya. Pero kayang-kaya niyang i-pop yung mga popper na 40 grams. Actually, hanggang 50 nga kaya niya eh. So, ito yung napapanood nyo nung mga bago pumasok yung amihan last year. Ay, dito natin nahuli yung mga GT, Malaguno, and even jigging, ginamit ko to sa Balabak. Nakahuli nito ng Malaguno doon at mga iba pang uri ng isda. So, yun, i-differentiate na natin yung reuse nilang lahat. Okay? So, nilista ko dito yung laging tinatanong sa atin sa mga comment sections,
both YouTube and Facebook. Okay? I-discuss na natin. So ano daw ba yung, bakit daw ba, ito yung kasing common na ito yung common na laging tinatanong sa atin. Ang dami kasing mga, sorry ha, pero yung mga dating anglers, yung mga bago, hindi naman yung mga expert na, may time kasi na may mga anglers na pinipilit ipares yung mga hindi balancing setup. For example, ultralight paparisan mo ng 7,000, 8,000. Ayun, hindi sa sinasabi natin na na pangit yung gawin or mali yon, pero totoo namang mali talaga yon kasi hindi siya balanse. So kasama ng pagbubukas, syempre na rin natin, buksan na rin natin. So by the way, this video pala mga kaibigan is purely pag-uusapan natin ay mga fishing rods lang. So susunod natin babalahan o hihimayin yung pinaka-special na use ng mga gamit na ito. Kopya. Oh no. Okay. So simula December hindi pa tayo nakakapag-fishing ulit. Okay. So itong ultralight rod natin mga kaibigan ay 2 sections. Sabihin, dalawa ang kanyang parts. Meron tayong dito banda kung saan nilalagay yung reel seat, yung tawag dyan, reel seat. At yung ating tip. Ito yon. So kung mapapansin nyo yung kanyang nipis, manipis talaga siya. So ideal ito para sa mga bababaw, no? Kung ikaw ay nasa gilid lang ng dagat, ng kalsada, ito yung ideal mong gamitin. So gagawin mo lang dyan, ipapasok mo lang yan dyan. Yan. So okay ka na. Meron ka ng fishing rod na matibay, maayos. Okay. So ito kasi mga kaibigan, ito ay isa sa mga mura na rod na nabili ko, no? Na matibay, no? Available to sa Fishing Villa, Tackle and Outdoor. So dito sa TikTok, meron silang shop. Available din sila sa Shopee and Lazada. Pero the best way is to message them directly. Okay? Yan. So, from the name itself, ultralight. Napakagaan ito. Kahit maghapon kang maghagis-hagis, mag-fishing, hindi ka mapapagod basta-basta. So ito ang kanya. Ito yung kanyang, tanggalin natin kasi sumasabit sa kisame. Ayan. Ito yung kanyang specifications. Kita ba? Wala. Dito na lang. So, sa video natin sa YouTube, ito yung gamit ko na puro lapu-lapu yung nahuhuli ko sa gilid lang. Tapos, binabalahan ko lang siya ng 5 grams, 6 grams. Siguro mabigat na yung 7. Actually 20, binalahan ko ito ng 20, pero hindi na siya ideal. Although jig naman kasi yun, tsaka malalim yung yung dagat na hinagisan ko. But anyway, ang max nito ay hanggang 9 grams lang. 10 siguro pwede mo pa pang i-risk. Pero magpipili pa rin naman yan. Yan, ang pagkirigatan ka na ng malaki, doon ka na magkakaproblema. So ito again mga kaibigan is being used for shore casting. Pang gilid lang to ng dagat, beach, yan. So hindi siya pwede sa sobrang lalim kasi unang-una wala na, paano na yun pang mga pang jigging na or yung offshore na. Okay? So dito muna ito ang ating ultralight fishing rod. Yan. Okay? Next natin yung pulsen. Ito matagal ko na hindi nakikita to na nailabas sa niya, sa kanyang bag. Okay. Alright. Yeah, tayo. Yan. Ito naman mga kaibigan is a one-piece jigging rod. Okay? So again, this is a spinning rod. Ayan. Kung mapapansin nyo yung difference dung ultralight, mahaba itong niya, from reel seat to butt. Pansinin ko. Ayan o. Ito yung ating
Ipagdugtong na lang natin para makita niyo yung diferensya. Ayan o, kita niya. Bakit ganun? Bakit magkaiba yung kanilang orientation? Kasi ito mga kaibigan, ginagamit siya, hinahawakan siya dito. Tapos kaya mo siyang i-flick lang, gano'n, i-play mo siya. Pag magkakas ka, igagano mo lang yan, ipipitikin mo lang yan, tatalsiklayan yung lure. So yun yung purpose nun. Ngayon, etong isa is very special. Kasi nga, ginagamit siya for jigging. Yan. Normally kasi pag nag-jig kami sa Pilipinas, technically sa Pilipinas talaga, iniipit sa kilikili to. Yan dito. Or binibrace dito. Kasi nga, we're using heavier lures or jigs para makapagpakagat, makapagpahuli ng isda. No? Ikakabit mo lang yan dyan, tapos yan, ipi-play mo na. Gagawa ka na ng jerking motion or jigging motion para magkaroon ka ng bite. Yan. So normally sa Pilipinas, kilikili power talaga. Iniipit yan dito. For spinning, ganun ang scenario, no? Yan. So ito ay light jigging rod na matagal na natin hindi ginagamit. Kasi nga meron tayo ibang ginagamit na brand. Okay? So, yun. Punta na tayo sa ating paboritong rods. Yan. Itong feed mga kaibigan, naging paborito ko to. Unang-una sa performance niya. Napakagaan kasi. Hindi ako napapagod mag-jig kahit maghapon, kayang-kaya. Okay? Teka, medyo mahaba to eh. Alright. Tingnan nyo. Ang cool, di ba? So ito yung jigging rod na may malupit na kulay. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ganoon din. Dahil nga jigging rod siya, mahaba yung kanyang dito. Hindi ko lang kung anong tawag sa part na to eh. Pero yung kanyang reel seat doon sa butt, mahaba din. Pero ito, bihira ko lang tong iipit sa kilikili. Kasi nga, slow jigging rod siya. Normally, ang ginagamit dito, ang ginagawa dito, binibrace dito sa sa arm, yan, sa braso. And then yung overhead reel mo nandito. Tapos dahan-dahan lang angat, tapos baba, angat, baba, angat, baba. At yung ginagamit dito kasi ng jigs malalapad, magtipid yan. Kaya kapag ikikili-kili mo to, masakit, matagal, nakakapagod. Kaya ginagawa ko, ang idea talaga, ibe-brace mo na siya sa kilikili. Sa ating YouTube channel, marami tayong videos kung paano ito ginagamit, no? So, pasyal na lang kayo doon. Yan. So, ito ay 6 feet lang. Maiksi compared dun sa unang dalawa. Medyo haba pa nga siya ng konti sa sa bullsen. Pero, mas kaya nito yung mas malalalim at mas malalaking isda. Hindi ko matandaan kung ano yung record ko sa rod na to. I think 9 kilos ata or 10. Nasa ganun yung bigat ng isda na nahuli na natin dito. Pero kung sa dami nang nahuli, mas marami ako napakagat dito sa rod na to compared sa dati kong ginagamit, Noibi na spinning. So mas marami akong huli dito so far sa jigging, no? So yun. At saka mapapansin nyo, medyo mas mataba siya compared dun sa una-unang dalawa. Kasi nga, ito ay dinesign para sa malalaking isda na. Ang record tag ko sa rod na to, I think 7 minutes na fight. Siguro dahil sa lakas ng agos at lakas ng isda, inabot ng ganun katagal. No? Yan. Okay. Next natin, yung ating laging ginagamit pag dumadayo tayo. Yan. Yan ito. From Feed pa din mga kaibigan, Field Saltworks. Ito ay 2 sections. Nakahiwala yung butt niya. Ayan o. Doon sa main tip. Yan. Yan. Ito ay spinning mga kaibigan. Okay. Yan. Ito ay spinning rod. So normally, ano mo lang to. Ilalagay mo lang dito, isisiksik mo lang. Yan, ganyan. Hanggang maabot mo yung marker dito. Tapos okay na, safe na yan, hindi na matatanggal. Hindi ko na ilalagay kasi mahirap siyang tanggalin. Pero, kung mapapansin nyo yung difference ng overhead sa spinning, dito mapapansin nyo yan,
sa mga spinning rods, medyo mayroong konting ring guides, malalaki at mataas doon sa rod. Ito namang overhead natin, halos dikit. Halos dikit siya dito sa kanyang rod. Plus, may parang gatilyo-gatilyo. Ayan. Ayan. So, ito yung ibig sabihin na ito ay overhead. Alright. So, yan. So, yung apat na yan, mga kaibigan, na pinakita ko, yan yung usual nating dala sa mga expedition. Pero pag dumadayo lang, halimbawa, ang game pinagagawin ko lang naman ay popping or casting. Dalawa lang dinadala ko. Itong medium heavy at yung ultralight. Itong dalawa lang. Kasi, bakit ito lang? Kasi hindi naman ako mag-jig eh. So, sa tackle natin, ito lang yung ating sineset-upan, no? Tapos, ang game ko kasi talaga ay medium to heavy yung game natin. So, sabihin, hinahunt ko yung medium size fish to big fish. Hindi ako naghahunt ng maliliit. Dinadala ko lang yung ultralight kasi pag halimbawa na matagal na ako naghahagis gamit yung medium heavy, nakakapagod din. Hindi ko siya para lang magtumaas yung moral kasi gusto kong makahuli, di ba? Lilipat ako sa ultralight para lang ma-feel ko lang na mayroon ako nahuhuli. Eventually, pag may nahuli ako doon sa maliit, pinapakawalan ko din naman, binabalik ko sa dagat kasi hindi yun yung target fish ko, no? So I always practice catch and release kung hindi ko naman kakainin yung isda. So I strongly suggest kung kayo ay mag-fish, you do the same. Alam ko hindi naman tayo mangingisda or naglilibang-libang lang naman. Kasi para rin naman sa atin yun, kailangan sustainable, no? Kasi baka susunod na balik natin sa spot, wala na tayong mahuli. But anyway, yun nga, dalawa lang ang ating binibit-bit. Ngayon, kapag nag-jig naman, medyo tamad kasi ako sa pag-set up. Isa lang dinadala ko madalas. Ito lang. Yung ating feed. Alright. Okay, gumagana natin GoPro. Yun. So, saan na ba tayo kanina? Compare the size difference. Ito, may yung laging tinatanong sa atin, ano daw ba yung pinagkaiba ng mga rods. So, mga kaibigan, marami kasing game sa fishing, no? Meron tayong casting, meron tayong jigging, meron tayong popping, meron tayong ano pa ba? Fly fishing, sobrang dami. Tapos, kada category ng game na yan, merong ultralight, may light, may medium light, may heavy, may medium heavy, may extra heavy pa nga minsan, at meron pang adjing yung pinakamagaan. So, each setup ay merong specific na tackle na dapat mong gamitin. Kaya meron tayong 4 na rods dito kasi iba-ibang purpose siya. Kagaya na nababanggit ko kanina palagi, kapag ako ay dumadayo sa Sabang o kung saan man, 2 rod ang dala natin, no? 2. Isang ultralight na pang shore casting, isang medium heavy na pang popping. Yan lang 2 yan. Kasi magkamukha naman sila eh. Pareho mo silang i-cast tapos i-retrieve. Unlike sa jigging, nasa boat ka, sa malalim ka, i-drop mo yung jig and then doon ka na magpe-play ng lures mo, no? So, yun yung ginagawa natin. Minsan, pag nag-expedition, dala ko lahat yan. Kasi sa expedition, hindi natin alam ano yung dadat na natin sa area. Minsan, may perfect spot for casting. Tapos wala kang dala, di ba? Parang ang sayang naman. Ang layo-layo muna. Tapos, hindi mo dala yung, hindi ka ready, no? So, sayang. Yun. So, ito mga gamit natin, mga kaibigan. Lalo na yung 3. Yung night, yung feed slowworks, saka feed saltworks. Na mabibili mo yan sa Fishing Villa Tackle and Outdoor. Nasa Quezon City sila. Ngayon, kung wala ka naman sa Manila, walang problema. Pwede mo silang i-message directly sa kanilang Facebook page. Or, kung gusto mo naman, para mas makatipid-tipid ka sa shipping, check mo yung kanilang Shopee at Lazada page. Tapos, yun, check out mo na lang yung mga available items doon. Kasi hindi lahat nandun eh. Lalo na yung mga rods,
halos wala yan sa kanilang Shopee tsaka Lazada kasi nga iniingatan yung sa process sa delivery. Madalas i-order mo yan sa kanila sa Messenger sa Facebook page. Ngayon, dito sa TikTok, meron din silang page, no? So, pwede rin dyan. may shop naman din dyan. Sorry. So, ganun mga kaibigan. Ganun yung ating paggamit or yung difference ng mga fishing rods natin. So kayo ngayon, sa mga nanonood, iniimbitahan ko na i-check niyo yung mga videos natin. Tapos yung ginagawa kasi nating fishing, yan yung real deal sa fishing. Kita ha? So yun nga, yung fishing natin is real deal. Ibig sabihin kung ano yung nangyayari sa actual, yun talaga yung ginagawa natin. Hindi natin dinadaya. Nag-upload tayo kahit wala tayong nahuhuli, kahit strike lang. Kasi yun yung talagang nangyayari. Hindi tayo bumibili ng isda sa kung saan man tapos ikakabit mo sa dulo ng lure mo so kunwari may nahuli ka. Hindi natin ginagawa yon. So ewan ko kung may gumawa ng gano'n ano, baka lang, pero wala pa ako nakita. Baka lang yun. It's always parang what happens, yun yung mapapanood din sa ating channel. At ang sinishare lang naman natin lagi sa fishing trips natin yung fun. Yung nagre-relax ka lang, nasa nature ka, ini-enjoy mo lang yung paligid, no? Yung katahimikan ng paligid kasi kausap mo lang yan, sarili mo lang eh. At yung isda na mahuhuli mo. At tapos syempre pag may makasama tayong tropa, iba din yun, masaya din yun. So yun yung lagi natin nililook forward pa nag-fishing. So yung mga kaibigan, ito na yung mga uri ng rods natin. Kung gusto nyo magkaroon ng ganito, available yan sa Fishing Bida Tackle and Outboard. Tapos, sa susunod na video, habang hindi pa tayo makapag-fish, isi-set up ko siya. Ipapakita ko sa inyo ano yung different setup kasama yung reel, line, at saka yung ideal lure na ginagamit para sa kanila. So, siguro sa ngayon, ito na lang muna. Fishing rods muna tayo for this episode. And then, next upload natin, yung actual na setup nila. Alright, salamat sa panonood mga kaibigan. Morning goods. Happy New Year.